A day in a life ng isang nanay na may anak na iyakin. Pero for today's video, walang iyak ang naganap. Tara mga mamshi, samahan nyo nga kami sa aming mga ganap sa buhay. Nagpasya nga akong dalhin sa Sky Ranch Tagaytay si Hajuna kasi nga mainit tapos gusto ko maglakad-lakad siya. Kaso nasa tricycle pa lang kami, natutulog na yung bata kasi nga hapon na yung mga panahon na to. Nayaan ko nga muna siyang matulog kasi gusto ko mag-ipon siya ng energy kasi palalakarin ko talaga siya ng bongga. Nang nagising na nga siya, bumili muna ako ng pagkain namin para pakainin ko siya. Ang hirap pala umalis mag-isa na may kasama kang bata tapos may dala ka pang mga gamit. Marami sana akong gustong kainin ng mga panahon na yan pero hindi ko makain kasi nga takbo na takbo tong bata na to. Tignan nyo naman, di pa namin nakukuha yung order namin pero gusto niya talaga agad yan sa bag. Nung nakuha ko na nga yung pagkain namin ay pinakain ko na nga muna siya para mamaya hindi siya iiyak. Sobrang tahimik pa nga lang niya kasi nga bagong gising. Nung nakita nga niya yung camera sa harap, ayan, nagkasalita nga siya, tinuturo niya yung camera kasi alam na nga niya yung camera, puro camera. Amaze na amaze nga siya dyan sa train na yan. Ano bang tawag dyan? Yan. Pagkagising pa nga lang niya, ay nakita na nga niya yan at tingin na nga siya ng tingin. Tahimik lang talaga siya. Siguro nagtataka siya kung ano yan kasi parang lumilipad. Ikaw ba naman paggising mo nasa ibang lugar ka na? Tignan nyo naman kung gaano kabait, kala mo naman hindi tinotoyo. Talagang susundan niya ng tingin yung train na yan. O, diba? Masarap sana sumakay dyan kaso natatakot ako. Mga ilang minuto na nga rin siya tumitingin dyan. Talaga siya napapagod. Ako na nga yun nahihilo. Hinayaan ko na nga muna siya para makakain na rin ako at matapos ko na itong kinakain namin. O, diba? Ang ganda ng aming damit. Kung gusto nyo umorder niya, lalagay ko yung link dyan sa comment section. Kasi ito talaga yung goal ko. Gusto ko lagi kaming couple ng aking baby. Marami sanang kainan dito na masarap pero ito lang yung malapit kasi sa amin. Ito na nga lang muna yung binili ko. O, syempre, kung mari lang yan uminom pero hindi naman siya marunong uminom pa dyan. Kaya naman siya nakainom. Hindi talaga ako nasasarapan sa corn dog pero wala, no choice kasi ito lang yung malapit-lapit sa upuan namin. Hindi talaga ako fan ng mga ganitong pagkain. Ewan ko ba? At talagang inaabangan pa rin niya yung train na dumaan. Tignan nyo naman, talagang susundan niya ng mata. Talagang manghang-mangha siya. Diyan pa lang sa train na yan, sulit na agad yung entrance namin. Tapos nga namin kumain, naglakad-lakad na nga rin kami. Talagang summer na dahil napakainit na nga kahit dito sa Tagaytay. At tignan nyo naman yung bata na yan, namawangha talaga siya sa mga nakikita niya. Kasi huling punta niya rito, medyo baby pa siya, hindi pa niya masyadong natatandaan at na-appreciate ang mga bagay-bagay. Nagbigyan at hinayaan ko na nga muna siyang gawin yung lahat ng gusto niya. Total, minsan lang naman kami lumabas. Lagi nga lang nga kami sa bahay, kaya ayan, it's your time to shine. Hinayang nga ako itapon tong strawberry na iniinom ko kahit hindi masarap. Inubos ko muna bago itapon. Tignan nyo naman yung bata kahit pawis na pawis siya, wala siyang pakialam basta naglalakad siya. Naghanap nga muna ako ng basurahan para itapon ko na ito. Mabawasan man lang yung dala-dala ko. Napakahirap pala. Hindi na nga ako nagdala ng stroller kasi alam ko naman na magpapaba din siya. Diyos ko, doble lang yung mga dala ko. Siyempre, ipapakita ko sa inyo na tinapon ko talaga yan kasi mabuti akong mamamayan. Nung nakita niya nga yan, ay bigla na nga lang siyang sumakay pero hindi niya ako makabili ng ticket kasi malayo. Tapos yung bantay napakasungit pa. Ayaw ko mintulungan. Kaya naglakad nga muna kami. Tapos tignan nyo naman, nagulat si Little Opa dyan. Ano man tawag dyan? Diyos me, yung matanda na talaga akong wala akong alam sa mga bagay-bagay. At talagang hindi niya nakalimutan at gusto niya talagang sumakay doon sa kulay blue na yun. Kaya naman, napilitan na rin akong bumili ng ticket kahit na mahirap bumili kasi malayo nga yung bilihan. Tapos doon ka papupunta sa pwesto. Hindi ko alam kung tama ba yung binayaran ko kasi 120 per head. So, yung isa na yan, ang binayaran ko is 240. Tama ba? Kasi ang alam ko, dapat ang babayaran lang is isa lang, di ba? Pero hinayaan ko na at wala akong time makipagtalo pero baka nga mali lang ako. 5 minutes nga lang to, 120 pesos na. Kaya dapat papupunta ka ng Sky Ranch, marami ka talagang budget. Tapos, ang mahal pa ng mga food trip dyan, biruin mo, 100 pesos yung pinaka-minimum. Pero syempre, kailangan mo magdala ng maraming pera para mas ma-enjoy mo ang Sky Ranches. O, diba? Nauhaw na nga yung bebe ko, kaya pinainom ko na rin. Syempre, uminom na rin ako para full na full ang mga mamshi. Nayaan ko na nga siya maglakad-lakad. Gawin talaga lahat ng gusto niya kasi minsan nga lang to, ang kulit niyo naman eh. Bakit nga itong nalalakaran namin kaya nakapagod talaga? Tapos signan nyo, magpapakarga pa yan. Akala mo naman talaga maggaan. Pumunta na kami sa kabilang side yung maraming rides para isakay ko siya dito kasi ito lang talaga yung kaya kong sakyan. Yung mababa lang.
Meron kasi akong fear of heights. Natatakot talaga ako, lalo ngayon na nanganak na ako. Tuwan-tuwa nga siya dyan. Hindi lang talaga nakita niya sa video kasi bago ko siya videohan, tumatawa na siya. Pagkatapos nga na naglakad-lakad na nga muna kami at pinanood tong nagbabump car. Yun lang muna. Paalam!